Hello mga ka-happy growers! Andito tayo ngayon sa Harvest Tissue Culture Laboratory ulit. So I'm gonna show you some plants that has been cloned already. And eventually magkakaroon na rin tayo ng mga new release of different varieties of plants na ilalabas din natin sa AgriLink on October 5 to 7. And at the same time, after that, still available na siya sa market or here in Harvest Pasig, no? So meron na tayong Alocasia azlaniae. Hindi pa nakikita yung kanyang color kasi once na mag-mature siya, mag-form na siya into vibrant color na. And then next, we have itong mga Philodendron warscewiczii. So maganda siya kasi golden yung color niya, urea yung urea variety. So pag nilagay niyo siya as your landscape plants, mas matingkad yung color niya, so mas madali siyang makita at kaaya-aya kasi kakaiba, no? And then meron din tayong Alocasia serendipity. So Alocasia serendipity maganda at medyo may kamahalan pa rin yung presyo niya. So most likely malapit na rin tayo maglabas nito sa mababang halaga lang na as tissue culturist, kung sino yung mga gusto mag-clone, makaka-avail kayo at madali nyo lang din i-clone to since nasa loob na ng bote. So avail na kayo, ha? And then next is we have the Ring of Fire variegated. So meron kami ditong Ring of Fire variegated na philodendron and also the urea variety na yun nga katulad ng warscewiczii na matingkad ng color niya. So maganda siya kasi mas adaptable siya and at the same time mabilis siyang lumaki, mabilis siya mag-adjust and hindi siya maarte sa climate, especially dito sa urban area, no? And then meron din tayong this one, ang ating mga Syngonium milk confetti. We also have Syngonium mojito. So maglalabas na rin tayo ng mga Syngonium na mas maganda rin kasi very colorful yung mga dahon niya. Milk confetti ko, para katulad lang din siya ng may mga confetti na dahon, na mga spots dun sa dahon niya. Kaya kaaya-ayan. And then syempre, bukod dun, we also conserving plants na din para at least we have this kind of research for mass production, for landscaping purposes, and at the same time, for conservation ng mga species natin. Like this one, we have the Amorphophallus species na dito lang din tayo nakapagpa-propagate sa loob ng laboratory ni Harvest. And together with the collaboration research with PNRI, Philippine Nuclear Research Institute, ni Sir Nanding Aurigay. Maraming salamat po sa mga advice ninyo. And shout out din kay Rio Tutars Institute of Science, Arts and Trades Incorporated, kay Pastor Dudes and Dr. Joy Rio Tutar Ubaldo. Nagkaroon tayo ng successful collaboration for research sa plant tissue culture. Siyempre, kasama rin dyan si Harvest Tissue Culture Laboratory, Harvest Agribusiness Corporation ni Sir Toto Barcelona. Maraming salamat po sa pag-guide po sa amin lagi. Okay, so ano pa ba? And by the way guys, meron din tayong mga irradiated plants na nag-survive sa mataas na frequency or mataas na rods through gamma irradiation. So guys, I encourage everyone to do physical mutagenesis or mutation breeding via irradiation kasi mas maraming possible na magkaroon ng mutants or mutation eventually, and through tissue culture, combined tissue culture process, mas mapapababa natin yung waiting time natin from 4 to 6 years waiting time kung ipapa-irradiate natin yung halaman or buto ng halaman natin. Ang tagal nun, no? Sobrang tagal, baka ugatin na tayo sa pagkakahintay. Pero pag pina-irradiate natin ang mga tissue cultured plants, there's a big tendency na once na nag-survive siya dun sa specific frequency na medyo may kataasan or kababaan, may mataas na chance na nag-survive siya at nag-recombine na yung DNA. Yes, we're talking about DNA. Kaya ang tendency sa halaman, 100% mutant na ang lalabas. Isa lang ang possible na pwedeng mag-mutate, yung pagbabago ng color ng halaman. Like, yun nga, variegation. Pero pwede rin siyang pumungo, pwede rin siyang humaba, lumaki, magkaroon ng curve yung dahon. Everything that you can imagine dun sa plants. Pero hindi naman sobrang exaggerated, no? Katulad ng baka magkaroon ng pakpak yung halaman. Hindi naman. Yung mga possible lang
Na like for example, sa palay, naging drought resistant siya or ano tawag doon? Flood resistant yung palay na yon. It's possible na pwede rin galing yun sa gamma irradiation. So, magandang pag-aralan ang gamma at huwag kayong matatakot dahil hindi yon nakaka-effect sa katawan ng tao, especially yung bagong machine ng DOST PNRI ngayon na mabilis mo na lang din makukuha yung ipapa-irradiate mo sa kanilang mga halaman. So, at least sa ganun, in 1 to 2 years time, habang kinuklone natin siya sa loob ng bote, we never know kung anong lalabas na mga mutants dyan. Kasi since we're talking about cells, sobrang dami niyan, no? Kaya isa yun sa mga ine-encourage namin to do tissue culture, especially dito sa kinakandak nating training. Para sa ganun, hindi na tayo maloko ng mga nagbebenta ng mga rare plants na dahil variegated plants, tapos eventually nagkakaroon ng reversion, no? Pero hindi ko naman tinutukoy lahat ng mga plants na nagkakaroon ng reversion. It's possible dahil mataas din yung nitrogen content na or binibigay nyo ng fertilizer. Isang factor yon. Pero may mga factor din kasi na because of chemically induced mutation, since it's chemical, no? Like may mga alkylating agents na yan, mataas ang chance na magkakaroon pa rin ng reversion yung halaman. They call it point mutation lang. So, isang point lang yung tinamaan ng variation. Dun lang sa part na yun. Pero yung mismong DNA, hindi niya natamaan. So, parang ang nangyayari tuloy, tinatangkilik natin yung gawa ng ibang bansa na dapat meron din tayo. So, ito yung ginagawa nating technology. And it's actually a revolutionary technology in terms of plant tissue culture in collaboration with gamma irradiation or in partnership with that particular technology, which is the gamma itself, yes. Para at least, tayo naman yung gagawa ng mutants, no? At tatangkilikin na natin yung sarili natin. So, ganun yung gusto kong mangyari this time. As isa sa mga nag-advocacy namin, pinagpatuloy ang advocacy ng aking mentor. And para mas matangkilik pa pati ng mga bata, yung mga gantong factor, tsaka yung mga gantong possibilities na makukuha natin yung loob nila into farming. And farming kasi kasama na rin yun sa pagti-tissue culture, no? Basta you're in relation with plants and fields. So dito naman, laboratory na nagpo-produce tayo ng mga high value planting material, not only high value crops agriculturally, pwede rin flowers, forestries, and horticulture. So yun ang gusto naming ma-attain ngayon. Kaya we promote this kind of technology na alternative and simplified through plant tissue culture dahil bukod sa marami tayong capabilities because we have different varieties of plants here in Harvest and other laboratories na kinikater natin, and at the same time yung approach niya sa farmer and even students in layman's term lang para mas madaling maintindihan, mas madali nating mahikayat yung mga bata or estudyante na mag-go into this kind of science or in this kind of technology. So yan, makikita niyo lahat ng mga outputs namin dyan. Okay? So, yun lang.